Magandang araw! Sa tutorial na ito ay pag-uusapan natin kung paano gumamit ng variables, iba't ibang data types at kung paano mag-convert at mag-compute gamit ang mga ito. Simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang variables. Ano nga ba ang variables? Ang variables ay parang kahon na naglalaman ng data o impormasyon. Sa programming, may iba't ibang uri ng data na pwedeng ilagay sa mga variables. Tawag dito ay data types. So, may example kita is, for example, is age is 20. Ang apodigdi ay variables. Then, ito ay yung value. Then, next, may example naman itang float. So, height, my height. Then, equals natin to 5'9". Tapos, next, nakita weight. Nabo ko na weight. Next is name. Name pala. Name. Sala. Name equals to my name. My name is. So, ito string. So, dapat may double quotation. Double quote. Yan, double quote. Tapos, next is boolean. So, malagita. I a student. Tapos, equals na. So, true kaya. True. So, sa Python, dapat pag boolean, ang true is big letter and T. So, dapat di ka mo dyan masala. So, next is, so, dito, gumawa tayo ng apat na variables. Yan. Edad or age, height, name, and I'm a student. So, ang bawat isa ay may kanya-kanyang data type. So, lumako naman tayo sa pagkuha ng input mula sa user. Pwede tayong gumamit ng input function, subalit tandaan, ang input na makukuha natin ay palaging string o teksto. Kaya minsan kailangan natin itong i-convert sa tamang data type. So, may example ko tayo there. Alayon tanin eh. So, punta na kita sa name. Sa example lang, name, variable na name equals to input at itap na natin to para madali. Enter your name. So, yan, madali na. So, age naman. Age. Tab na. Then, kung i-print natin is ganito. Print type. Talag natin is my name is Allen. My name is pala yan is sila plus lag natin yung variable na name. Yan. Sa age naman, so i-copy paste na natin to. Kasi natin imbis maka-account kita. So, copy paste na. Then, palitan tayo ng age. My age is age. So, yan. So, pag nira natin to, magkaka-error siya. I think. And, wait lang. Malagay tayo name. Allen. Age of 20. So, malagay tayo ding data types. Imbis, kunwari nga, pag enter your age, so, kinagninda, letters. So, kay puan, sa age, lang malag int. So, malagay tayo di, input, ay int, sinutan, int,
Yan. So, parenthesis, int. So, sabi dapat int lang sa age. So, yeah. So, i-run. So, play. Ay. So, yan. Panagkakita ngayang string digdi nga Allen Garay. So, magkaigo siyang error. So, yan. Evaluate literal for int with base of Allen B. So, dapat na int. So, nakalaag. So, yan tagaray. Allen. So, next is enter your age. 21. So, may error ng giraray. So, nata ito. Dapat, pagkabuti sa print, papalitan tayo ni, igibunta siyang string pagkabuti te. Pero, int mga integer. Pagdigde, dapat gibunta print ta. Yung my age is string. So, dapat, alagan tarigde, palitan ta siyang, data types. Palitan tang, pangaran kan data types. Type kan data types. So, yan. So, mara na siya. Tapos, maring yun do is Allen. Age is 21. So, yan. Nagkara na siya. So, age, kinibot ang string pag-abot dito. So, pwede yun. So, next is yun na. Na-convert na. Sabay na pa naman sa conversion. So, hindi na kita sa paggamit ng arithmetic operator. Yan. Siyempre, di mawawala ang mga arithmetic operation sa programming. Gamit ang mga operators tulad ng plus or addition, subtraction, multiplication, and division. Pwede tayo mag-compute ng mga values. So, ang mga symbol, addition is plus, multiplication is negative, subtraction is negative, and multiplication is asterisk, then divide is backlash. So, yun. Yan na. So, malag kitang example. A equals 12. Yeah, 12. And B is equals 45. So, paano tayo ni masam? So, ang pagsum lang niya, sum, gamit yung tagawos na arithmetic operation. Hindi. So, yeah. Sum is equals to and B. Subtract is equals to A minus B. And multiply, tab, divide. Yan, marabaso na. Then, next is the tama na ko na yan. Simple lang. So, dito, ginamit natin iba't ibang operators para makuha ang sum, subtract, at multiply and divide ng Yan man lang sa variables. At ayun, natutunan natin kung paano gumamit ng variables. Mag-input ng data, mag-convert ng data types, at mag-compute gamit ang arithmetic operators. Sana ay nakatulong ang tutorial na ito sa inyo. Hanggang sa susunod na programming lesson, paalam! Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang tutorials. Bye-bye!